sa bayan niyo, huwag kainin yung puno. So, yan ang talagang utos ng Allah. Opo. Yun ang ginawan. Ng shaitan, bulong. So, kung saan nila wala doon sa katagalan, bumuhay ito ng Israel. Pero nung kainin nila, biglang lumabas na natural na sila pa yung bad. Say. Sila na. Opo. Nawasan ko lang sa... Oh. So ganun po, ganun yung ginawa ng Satan. Binulungan niya yung mga taong yun na kumbaga sa atin, kung gagawa kaya tayo ng parang rebulto nila upang matandaan natin kung gaano sila kalakas magsamba. So Satan yun eh. Nasa di ba? Sa Surah, no, yung mga pangalan nila. Sana. Sina Lot. Nasra. Opo. Hindi ko rin mariala. Pero ano yung mga pangalan? Hindi ko rin hindi na ano sa akin ngayon. Pero andun, nabanggit din yung mga pangalan nila. Pero andito. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna wala tadharunna wala suwa'aw wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Apat po siya. Ito yung mga pangalan ng taong salih na yon. Alima, la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5. So 5 sila. Yung mga taong salih na sila yung ginawang dahilan ng Iblis alayhi la'natullah upang bulungan yung mga tao na kumbaga para sa atin mas maganda siguro gagawa tayo ng rebulto upang maalala natin kung gaano sila kalakas mag-ibada, kung gaano sila kalakas magganito, kung gaano sila kabuting tao. So hanggang sinunod ng mga tao at after that, nung naging nakagawa na sila ng rebulto, andun na naman yung Satan. Binulungan na naman sila. So mas maganda siguro pag sa kanila na tayo mag-aano kasi malapit sila sa Diyos kasi ganito sila kalakas mag-ano. So ang tao sumunod kay Iblis alayhi la'natullah. Okay po? Okay, so yun. At ang shirk, tulad ng sinabi natin, bigla siyang lumabas at naging dahilan na sunod-sunod na rin nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta. Nagets mo natin? So biglang lumabas yung shirk. Pero ang lahat ng ito ay kagustuhan at kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala at ginawa niyang dahilan na sunod-sunod na siyang nagpadala ng mga propeta. Sa ayah ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Katotohanan na nagpadala kami ng mga propeta sa each nation, sa each ummah. Kasi iba-iba yung propeta. Okay? So, walang ibang dahilan kundi أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ang upang sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at layuan ang mga takot. Ito na yung mga Diyos-Diyosan na sinamba ng mga ibang tao. So yun ang mga aral na nakalagay dito ay nabanggit natin unang-una sa lahat katotohanan na ang tauhid siya yung original na katayuan ng tao at siya rin ang original na kabuhayan o di kaya original na kalagayan ng mga sinaunang tao sa kasaysayan at ang shirk ay bigla na lang lumabas. So tulad ng sinabi ko, 3 lang ang aral na makukuha natin dito. Yun na yung ang shirk ay bigla siyang lumabas. Ang tauhid, ang original na kalagayan ng tao sa kasaysayan at original na katayuan ng tao. So, yun yung tauhid.
So kaya huwag tayong magtaka kung bakit may mga tao na tulad ng sinabi ni Sheikh kanina na pag-abot nila na hindi pa sila nag-aakil-balig o di kaya kahit akil-balig na sila tulad ng mga pari na sinabi natin na may hinahanap pa rin na parang may kulang. Kasi yun yung fitrah. Yun yung orihinal na katayuan ng tao. Yun yung kasama natin sa oras na inilikha na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So may tanong ba po ba? Yung Ustad, nung patay ni Cain si Abel, paano niya hinayaan ba niya? Hindi po. So sa oras na pinatay niya na yung kapatid niya is that time na realize niya kung paano niya to ililibing. So sa aya, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpadala siya ng 2 ibon. May 2 ibon na ipinadala ang Allah subhanahu wa ta'ala at nagpatayan din silang dalawa. Nag-away yung 2 ibon. Okay? So nakikita yun ng anak niya ni Nabi Adam, yung nabuhay. Nakita niya na nagpatayan yung 2 ibon. Tapos namatay yung isa. Tapos naghukay yung manok. Yung ibon pala. Naghukay yung ibon. Opo, parang uwak po yun. Basta yung tandaan ko, nag-away silang 2 na ibon. Tapos nag-ukay siya, humukay siya ng tapos nilagay niya doon yung napatay niyang ibon. So ganon din yung ginawa ng anak ni Nabi Allah Adam alayhi salatu wassalam na naghukay. So hanggang sa ngayon, tulad ng sinabi ni Sheikh, yun yung naging original na paano tayo maglibing. So isa rin yun sa mga dahilan o di kaya isa sa mga paraan ng pagtuturo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So hindi cremation? Hindi, walang cremation, walang i-inject ng formalin, walang for 7 days, wala ganito. Ang sunnah, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 hours. After mong namatay, ang sunnah na mailibing ka kaagad is after 3 hours. 3 hours, libing ka agad. Kaya nga, nung namatay si Sheikh Albani, rahimahullahu ta'ala, sa mga imam natin, na isa rin sa mga nakapagturo sa Islamic University, pero 2000s early pa sila. Si Sheikh Albani, kung hindi ko nakalimutan, 2001 o 2000 o di kaya 2001, namatay. Pero umuwi siya sa Jordan. Doon siya sa Jordan namatay. Namatay siya ng gabi. Tapos may wasiya siya. Ito yung mga sunnat na gawin natin. Hindi porket sabi mo, bata pa ako, hindi na ako magsusulat ng ganito. Nagwasiya siya. So wasiya, kung if ever mamatay ako, ito yung gawin niyo sa akin. Sinabi niya isa sa mga sinulat niya, pag namatay ako, anong oras pa man yan, libing niyo ako kaagad. At huwag na huwag ninyong ipapaalam sa mga taong malapit sa akin na sa oras na yun na namatay na ako. Ang gusto niya, malaman ng tao na namatay na siya ay pagkatapos na siyang ilibing. Ganyan yung binilin niya. Ika, dahilan upang hindi mapatagal ang paglilibing sa akin. Huwag niyo na silang sabihan. After na lang pag nailibing na ako. Kasi actually, pag-ibig, ilibing agad, dahil yung namatay yung ay believer siya, pinapabilis naman yung mga punta niya, yung tutugan natin yung puntaan. Okay, so, at kung yung taong yun naman ay masama, para ipabigat, no? Ipabigat sa inyo, alis na kagad sa inyo. Yan ang gusto pagka yung mga kaya na ibig na yung mga gagawin, hindi naman, na, minsan, sugal-sugal pa, parang
Ako din ang 2 buwan. Kaya nga, ganun po. Yung sunnah talaga is 3 hours. Kasi yun, yung mga taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay excited silang maramdaman kung ano yung mga bagay na inihanda sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay po? So yung mga tao, ito yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit hindi ko siya maano talaga ngayon, pero alam na ano ko yung ibig sabihin. At yung mga taong hindi nagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi sila excited na ilibing. Oo. Kasi yung mga taong may takot at gumagawa ng mga utos ng Allah, ang sinasabi lang nila ay kadimuni, kadimuni. Kumbaga sa atin, bilisan nyo yung paglibing sa akin. Okay po? Ganun yung hinihingi ng mga taong namatay na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at ginagawa nila kung ano yung gusto ng Allah. Sinasabi nila, kadimuni, kadimuni, bilisan nyo, libing nyo na ako. Pero hindi lang naririnig ng mga taong buhay. Pero yung mga taong namatay na hindi nila ginawa yung utos ng Allah at hindi sila naniniwala sa Allah, hindi ganun yung hiling nila. Pero ang hiling nila, may takot sila na wag muna silang ilibing. Wag muna silang ilibing. Same as situation ng mga taong namatay na nasa barzakh na ngayon. Mga taong patay na, nasa libingan na ngayon. Kasi yung mag-happen, ganito yan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda idha wada'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu atahu malakan. Yung hadith, mahaba, pero ganito yon. Sa oras na nailibing na, hindi ililibing pa lang, nailibing na yung tao, yung isang tao, tapos na, inilibing na siya. Watawalla anhu ashabu. Tapos yung mga taong naglibing, paalis na, atahu malakan. Pupunta na sa kanya yung 2 malaika. Sa oras na yon, innahu la yasma'a qara'ani alihim. Sa loob ng libingan, pupunta na sa kanya yung 2 malaika, papaupuhin na siya, at maririnig niya yung mga sound, akbang ng tao na pauwi. Naririnig niya pa yun. Naririnig niya pa, pero doon na yung mga malaika sa kanya. Atahu malakan. At tatanungin na siya, man rabbuk, sino yung Diyos mo? Madinok, ano yung relihiyon mo? At makun tatakulo lihadang rajul. Ano yung manabiyuk, ano yung masasabi mo ika sa propeta at sa tao na ito? Which is ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun yung itatanong sa kanya, 3 bagay. So yung bariman, yung taong may takot sa Allah, yung mu'min, ay sasabihin niya, Rabbi Allah, wa dinil Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.